Ang ating pong gawain ay, mga gawain ay Thursday and Friday. Kung nais po natin mag-grow, nais po natin lumani. At lalo tayong mga public ministers, sikapin po natin huwag mawala sa mga gawain naman. Bigat po yun. Bigat po yun sa puso ng Diyos. Kaya sikapin po natin na tayo huwag magkulang. Kung tayo may po nagkulang, hindi po tayo ng tawad. Tapos bumawi. Huwag po natin hayaan na masumpungan po tayo ng rapture, pagbabalik ng Panginoon. Gaganap po ang ating mga ayos. Lahat po tayo nakikipagbaka, nakikipunyagi, may kanya-kanya po tayo magpagsubok. May kanya-kanya po tayo mga pagod sa buhay. Ako rin po ay pagod. Dahil wala naman pong bumubuhay sa akin. Ang Diyos lang po. The Galatians chapter 6, verses 9, bago po ako bababasa. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. Kumusta? Kalabitin yung katabi mo. Napapagod ka na ba? Ang sabi po ni Paul sa Galatian Church, extended po sa atin. Then nasusulat po ang Biblia para sa lahat. Amen? At huwag tayong mga pagod sa ibang translation, huwag tayong magsawa. Kasi po si Paul na nagsasalita nito ay hindi po nagsawa. Hindi siya napagod. Amen? Sa paggawa ng mabuti. Ano po ang mabuti? Mabuti po ang maglingkod sa Diyos. Kalabitin yung katabi mo, napagod ka na ba sa paglilingkod sa Diyos? Sabi ni Paul, huwag daw po tayong mapagod. Kasi si Paul, hindi napagod. Kaya sabi ni Paul sa huling hiningan niya I fight a good fight of faith. Kaya ito din po dapat, pag-closing na natin mga buhay, sasabihin din po natin, I fight a good fight of faith. Kalabitin mo yung katabi mo, are you fighting a good fight of faith? O napagod ka na? Alam niyo, marami nang napagod. Sinabi ko po kagabi, maraming dumating sa church na ito na inakala ko sa kanila. Kasi yun ang nakita ko noong mga panahon na yun. Inakala ko sa kanila na sasama nila po ako hanggang kamatayan sa paglilingkod. Nagpasalamat ako sa Diyos dahil dumating sila. Pero nasaan sila ngayon? Yung iba naman nagsasabi, may free will naman ako. Kahit ano sasabihin ni Pastora dyan, may free will ako. Pero kumustahin mo yung nagre-resist lumalaban sa sinasabi ni Pastora? May free will ako. Nasaan sila ngayon? Nagpa-fight po ba sila sa salvation nila? Nasaan sila? May mga free will na yan. Galing po sa Diyos yun eh. Pero dapat hindi po tayo magkakamali sa paggamit ng free will natin. Sa desisyon natin. Huwag natin ipipilit ang free will natin kapag nalalabag na natin si Lord. Pagbibigyan kita. Pero nasaan sila ngayon? Nasaan? Yung iba, hawak-hawak ng espiritu ng pagkikiapin. Dati, ganito sila. Manap, nakikita mo, ang anak mo talaga, sasama sa iyo eh. Nang malalim hanggang kamatayan sa paglilingkod ng rapture. Kasi yun po, yung desire ng puso ko eh. Kasi ako talaga, nangat ko hanggang rapture ako.
Hindi ako magpapahinga, kahit pagod na pagod ako. Sabi ko nga kay Cecil, dinagdagan mo yung tanang buhay ko. Pero still, kahit ako nahirapan, ako pa nag-iintindi ng pagkain ko, nagiging fight ako, a good fight of faith, para po pag-rapture at di na tayo ma-rapture, mauna man tayo sa ating appointment date, at least, masasabi natin yung sinabi ni Paul. At sa pagharap natin, well done, sasalubuhin tayo ni Jesus. Well done, my good and faithful servant. Amen? Faithful, faithful. Alam niyo yung salitang faithful. Amen? Tayo lahat, alam po natin ang salitang faithful. Mga pulpit ministers, alam po natin at mga leaders, alam po natin ang faithful. Amen? Alam po natin. Saan man po tayo nagkulang, nagkamali, buwawin po tayo sa ito. Amen po ba? Amen. Kasi inaasahan po tayo ng Diyos para po sa marami na kaligtas. Mabuti po ang maglingkod, mabuti po ang sumamba, mabuti po ang manalangin. Pero nasaan ka? Sa Sabado. Mabuti po ang mag-aral, mapag-alalin. Hebrews 10:25. Huwag ninyong kaligtaan ang mga pagtitipon, hindi lang po isa ang pagtitipon sa church. Sinasabi ko po sa atin lang, hindi lang po isa ang pagtitipon, kundi mga pagtitipon. Amen. Akin po yung pinabahayag upang hindi po ako magbulang sa Diyos. Dahil gusto ko pong maligtas. Mabuti ang maglingkod, mabuti ang sumamba, mabuti ang manalangin, mabuti ang magpakalalim sa pag-aaral sa Diyos, mabuti ang magpakatapat, mabuti ang tumulong, mabuti po ang magpakasakit. Sapagkat sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo. Alam niyo, kaya ako sinisikap at pinipilit naman natili. At hindi lang po pinipilit, talagang nag-decide po ako sa buhay ko. Na ito na po yung buhay ko eh. Marami nang nagalit sa akin, nagtampo, nainis. Pero kung maipagtampo na sila, magalit na sila, mainis na sila, mag-question na sila. Buhay ko to eh, wala kong pakialam. Amen? Amen. Buhay ko to, buhay mo yan, wala makikialam sa kaligtasan mo. Kung sila makialam, lalayo ka sa kanila dahil sa kanila, tapos hindi naman sila nasunod, siguraduhin mo yung sayo. Amen. Hindi dahil sa kanila, malalayo ka, mawawala ka sa Panginoon, sa paglilingkod mo o anuman ang kalagayan mo sa Lord. Nang dahil sa kanila na hindi man sila nasunod, siguraduhin mo yung sayo, magpakatalino ka. Amen? Hindi naman tayo pinalaki ng Diyos na amen po ba? Ito po ang tinitingnan ko in faith sa hinaharap. Nasa kapanahunan, may panahon to eh. May panahon, hindi man ngayon, hindi mo nakita. Hindi pa yan bukas, next month, next year. Sa kapanahunan, may panahon, hindi mo natin alam. Basta sumunod ka lang. Gumawa ka lang mabuti, maglingkod ka lang, sumama ka lang, magpapalalim ka lang, tuparin mo ng kalooban ng Diyos. May kapanahunan na aanin tayo. Amen. Di ba tayo excited? Amen? Dapat excited kayo sa kapanahon. Yung mga panahon na aani ka, makikita mo yung pinagpaguran mo, hindi ka ba excited doon? Doon kasi ako nakatingin, kaya lagi akong excited na naglilingkod. Nanaw po ba natin, church? Pag titignan mo yung kapanahunan ng pag-aani, doon sa unahan, di ko alam kailan yun, anong taon yun, anong dekada yun. Excited akong maranasan yun. Amen? Kaya excited akong naglilingkod sa Diyos. At kahit gaano kahirap, tinitiis ko. Kasi yung kapanahunan ng pag-aani, excited ako siyang maranasan. Kalabitin natin ngayon.
yung katabi natin, ikaw ba excited ka? Huwag kang tatamad-tamad sa paggawa ng mabuti. Amen. Marami na napagod sa paglilingkod. Wala na. Marami na. Asan sila? Yung iba, bihag na ng pakikiapid. Anytime babalik si Lord, o ako nagbay ka ng kanilang kamatayan, asan ang future ng mga to? Tama na sila. Kalabit yung katabi mo, huwag ka nang sumama doon. Huwag ka nang mangarap gumaya sa kanila. Tama na sila. Ang ipanalangin natin, sila ay makabalik kasi kawawa naman sila. Amen? Ang sinasabi ko po, dahil buhay pa naman sila, sila po'y makabalik. Para yung pinagmamayabang nila na may free will sila. Yung iba naman nagpapaalam, magtatrabaho lang ako, mami. Hindi lang pala trabaho ang inatupag. O sige, iiniwan yung paglilingkod para magtrabaho. Ay, meron pa palang ibang motibo. Walang masama naman doon kung pinapagawa ng Diyos yun sa Kanya. Pero ang sabi ko, walang masama dyan. Huwag mong kalimutan yung calling mo. Amen? Amen. Kasi from the start, alam na alam ko na may calling ka. Huwag mong pabayaan. Akala ko magtrabaho ka lang. Wala pa nga tayo nagagawa kay Lord eh. Alam niyo, bago tayo, ano ba yung aanihin natin? Sa kapanahunan ay magsisipag-ani tayo kung conditional. Gusto natin kumani? Sa kapanahunan, conditional ito. Kung hindi tayo manghimakot. So yung mga napagod na, bumigay na, bumalik na, nakikipag-friendship na kahit aning sa sanlibutan, sa tingin nyo, may ani, sila may asa sila sa inaharap? Eto kung hindi tayo manghimakot. Eh, napagod na sila eh. Okay? Sa 8, tingnan natin yung background. Sapagkat ang naghahasik ng sa kanyang sariling laman. Patungkulan po ito sa sariling laman. Ito, paano buhayin, paano mag-araos, paano gusto nito. Gusto nito lahat. Sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Kaya pag puro lang tayo trabaho, negosyo, para lang needs nito, amen, wala pong masama, kailangan natin mabuhay, pero hindi talaga yan ang pinakabuhay natin. Amen! Amen. Hindi po natin na. Hindi masamang maganap buhay, magnegosyo, magtrabaho, para kayo makakain, pero hindi yan po ang pinakabuhay natin. Kasi kung nandoon na lang ang atensyon natin, nakapako na lang doon, lalo marami kang iniintindi, tapos yung ating maintindi, di ba nag-iintindi na tayo intindihin. Na yung ating mga sinasabi sa kanila, hindi iniintindi. Sila iniintindi natin. Pakinggan po natin to. Sila iniintindi natin. Pero yung sinasabi natin, hindi nila iniintindi. Nakuha po ba natin yun? Tapos, dahil sa kanila, nagmumulang tayo sa Diyos, huwag niyong pabayaan yung magano'n. Dapat pag inintindi natin sila, iintindihin din nila yung sinasabi natin para sa kanila, sa ikabubuti nila yun. Kasi kung hindi, kung magkulang tayo sa Lord, ipagkatiwala natin sila sa Lord. Amen? Amen. Datapwa, yun daw pong naghahasik ng sa kanyang sariling laman, pag-intindi lang na sariling buhay, bagamat walang masama, ay sa laman
mag-aani ng kasiraan. Wala talagang good future yung sarili ng intindi. Ito po, datapwat ang naghahasik ng sa Espiritu. Patungkol po sa Espiritu na bagay, magalangit na bagay, ay sa Espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Amen. Ito po ang ating natupagin, mga kapatid. Palakpakan po natin si Lord sa mga kapatid.